nakakakilabot naman ito. Hindi natin to sinasadya na may ganito, no? Kasi alam ko, may pagbabagong magaganap. Lahat halos sa ata ng psychic, astrology, may mga sinasabing may negative talaga. Ibig sabihin, lahat ng tao ngayon, mamalasin. Magkakaroon ng total solar eclipse, Joby, sa April 8. They said that this is a great solar eclipse sa North American region. And then maraming haka-haka about this, na negative. And then ang sinasabi nila, ano nga ba itong solar eclipse? Simple lang naman, it's a natural phenomenon, di ba? Na yung buwan ay pumagitan sa pagitan ng araw at ng ating daigdig, no? So, what do you think about this? May warning siyang ibig sabihin pero hindi natin malaman yung totality ng warning niya. Pwede nga siyang may kinalaman nga sa gulo, war, actually tsunami, pwede rin naman siyang virus or anything na maaari pero lagi naman may ganon, Joby. Lagi naman may ganon, kahit naman walang total eclipse meron pa rin namang mga trahedya, lagi nangyayari talaga. For me, it's natural, ano na yun mga disaster na yun. Di ba? Kahit nga mga science, wala namang sinasabing warning. So anong dapat gawin ng mga tao na lalo na masyadong excited about this April 8 total solar eclipse? Kung kukunin natin yung mga history niyan, ang pinakamatagal na total eclipse na nangyari, and that was 743 before Christ. Bago pa pinanganak si Kristo. Meron na talagang, yun yung pinakamatagal, that is almost 7 minutes. 7 minutes? Or more than 7 minutes, no? Kung kukunin natin yung bawat episode na yon o yung mga period ng pagkakaroon ng total eclipse sa buong mundo, may mga negative impact talaga. Baka nga magkaroon ng gera sa labas. Kasi the next total solar eclipse will be between 2040 to 41 na. So, ang tagal. 2040. Mga 20 years from now. Bago pa, yun yung pinakahuli. Isang generation. Pero yun yung pinakahuli ata, no? Yung iba, sinasabi na dapat di naman paniwalaan niya kasi natural phenomenon. Pero tingnan natin, no, dito sa website ng NASA. Bigla akong kinalibutan, Joey, kasi tingnan mo to. May mga naganap na solar eclipse ng 1900, 1901, 1920, panahon to ng The Great Economic Depression. Tapos 1940, 1941, World War II yun. Okay nga sabi ko sa inyo may gera eh. Tapos 1960, 61 to 80, from Vietnam War to Iran-Iraq War to Libyan War. And then 2001, 9/11, yung binomba ang New York. War din yun, no? Diba? To 2001, no? So, nakakakilabot naman ito. Hindi natin to sinasadya na may ganito, no? Pero from the academic point of view, lalo na sa sociology, nung unang panahon kasi, yung mga tao naniniwala na dahil hindi nila kayang ipaliwanag, nagiging sagrado. Pero ang pakiramdam nila kapag merong ganito, merong negative impact sa buong mundo. Merong pwedeng may mangyari sa isang bansa o dalawang bansa. Kaya nga kung kukunin mo yung base ng pinagdaanan ng mga solar o total solar eclipse, bawat episode noon or period noon, may digmaan, may crisis. May crisis. Pagbabasahin ko talaga, based on my opinion, laging meron siyang negative impact na pwedeng mangyari. Actually, medyo maapektuhan ang bawat ugali ng isang tao na maaaring magkaroon ng high risk of depression yung iba kung meron na. Although yung negative side ngayon nakakatakot. I hope di mangyari. War, any tragedy, crisis, hunger, ganyan, no? A new bacteria will meron na. Will launch, no? Pero kung tatandaan mo, sinabi ko, ang magiging susunod na sakit ng bacteria, yung may kinalaman sa balat ng tao. Meron, may outbreak sa Laos, tapos yung Thailand. Sabi ko na merong balat, di ba? Sa balat yan, sinabi ko yan na may virus na magiging sakit ng tao sa balat. Yes. Halos parang papangit yung tao, unti-unting kakalat sa balat. Which is nangyayari ngayon sa Laos at meron ng warning na rin ata ang Thailand. Trivia nung unang panahon, ginagamit yung mga natural phenomenon para imanipula ang tao. Tinatakot. Kasi hindi nila naiintindihan. So, tinatakot ang tao para mas makontrol ang tao. Siguro hindi dapat ganun sa panahon natin. No? Yung yumaong si Naida Seva, astrologer, sabi niya, di ba? Sabi niya, hindi hawak ng mga bituin ng ating kapalaran. Hindi. Ito'y gabay lamang. Gabay lang
tayong talaga. free will, Mm-mm. gamitin natin. So I think parang applicable yan. Although actually, kung tutuusin sa panahon na sa Bible, in a biblical perspective, may binabanggit doon na tungkol dito sa mga nangyaring sa total solar Pagbabago eclipse, sa mga pagbabago. langit. Pero kung papansin ninyo, ang dami ng pinagdaanan. Ang mensahe kasi nun, may namangyayari na kakaiba sa mundo. Nga lang, hindi natin alam kung ano yung kakaiba niyan. Pero dun sa sa binasa mo kanina, Nasa yun, nasa sa webpage. NASA, halos lahat nangyari war. Tingin mo ano man ang mangyayari dyan sa epekto niyan sa Pilipinas, sa gobyerno natin, sa showbiz, sa economy, ano tingin mo? Kung kukunin natin, base muna sa anuhan ko sa gobyerno, medyo may konting papasok tayo ng mga gulo, pero may mga bagay na gagawin ang nakaupo. They're going to do something very seriously. They're going to take this year na hindi dapat magkaroon ng disappointment yung tao. Pero may gulo talaga. May nararamdaman akong halos kalagitnaan yung mga third quarter of this year. Medyo may issue tayo. Pagdating sa showbiz, di ba sinabi ko na magkakaroon dati ng network unity. Oo nga, nasabi mo yan. Magsasama yung mga network. Magtutulungan. ABS-CBN. Ang sa akin, the movie industry will become very more active. Talaga. Although, uli ako dun sa prediction na itong solar eclipse, medyo may dalawa na namang mawawala na parang lola na siya ata ng showbiz o lolahan ng showbiz. And then may isa rin naman bigla ba yan? Isang lalaki, meron naman na maaari ring magbigay ng medyo lungkot sa showbiz. Sana alisin natin yung worrying May mga pag-aalala. Yung cause of the anxiety and depression baka lumakas. So kailangan maano nyo yung energy ng solar eclipse na yon. Kasi may may negative energy may negative talaga. energy siya. So ang sa akin lang talaga, try to be more positive and try to relax your mind and pray. More prayer. May dalawang bansa lang na maaring makaranas lang ng pagkabagsak. Merong konti pa ring gulo sa dalawa o tatlong bansa na nakikita, no? O ihanda ang may mga bakterya na medyo mas lalabas pa. Joby, anong sinisimbolo ng eclipse sa'yo? Ang ibig sabihin sa akin ito, isang panibagong buhay. May mga individual na magtatagumpay. Kunyari, kagaya ko, kagaya mo. May mga impact itong pagbabago. Kasi ako, ang approach ko sa total eclipse is a beginning New beginning of my life. Parang magsisimula ng bagong liwanag. Kumbaga, ito yung dilim and then aahon ako sa isang problema. Sa isang period. Isang period na binabase ko sa magtatagumpay. Parang feeling ko, yung pagdating ng total eclipse na yun yung pagtatapos ng mga negatibong nangyari sa akin noon. Ito yung pagbubukas ng panibagong chapter ng buhay ko. Yun ang dapat na lagi nyo iisipin. Na ang total eclipse hindi siya negative meaning. O maaaring nakakatakot sa iba, pero gawin nyo itong positibo na makakatulong sa buhay ninyo. Kasi alam ko, may pagbabagong magaganap. At alam ko sa akin, may pagbabago. At dapat yun ang maramdaman ng mga viewers natin at nating lahat. Napansin ko rin, Joby, na yung mga period of total eclipse or solar eclipse, ang period niya 10, 20 years, no? It comprises one generation. So, kung may gera, may crisis, lumalabas kasi sa history ng mundo, kapag di kayang i-cope ng tao ang certain problem, nagkakaroon sila ng differences, maabot sa gera, ang dinudulot nun, bagong solusyon, bagong new order. Halos lahat ng psychic, astrology, may mga sinasabing may negative talaga. Pero sa akin, hindi ko i-apply yung negative Mas gusto ko yung negative, i-apply natin into positive approach. No? Kasi mas makakatulong yung pagiging positibo ng isang tao. Huwag kayong matakot. Sa akin, enjoy nyo talaga. Enjoy the moment, enjoy the natural phenomenon. Kasi bibihira 'di ba? At halos lahat naman ng tao imposibleng nakakulong. 'Di ba? Kung mayroon kang ginagawa, yung nagtatrabaho, yung mga pulis, yung mga nasa labas lahat 'yan Hindi man pwedeng magtago. Pwede bang itago 'yan? Lahat lalabas, nasa bangko, iba nagtatrabaho. Nasa mall yung iba. O yung mga astrologer, syempre nasa labas 'yan para kunan. Hindi naman ganoon. Yung mga scientists nasa ibig sabihin, lahat ng taong 'yon mamalasin. Mapatatakot, hindi pwede. Kaya maganda yung sinasabi mo na dapat laging positibo sa buhay. At kung mayroon mang dilim dyan, hindi ka papatali sa dilim, kundi lagi mong isipin sa likod ng dilim,
Nandun ang liwanag. Total eclipse of the heart.